So GM guys, it's me, I am Goods. So for today's video, pag-uusapan natin ng mga dapat tandaan pag maglalaro ng SEAL Cross. At may konting tips and tricks na rin para sa mga newbie ito na magsisimula pa lang at gusto mapabilis ang progress. So kung gusto mo matuto, panoorin mo ang video nito hanggang dulo. Tara, let's dive in! Una sa listahan natin, huwag kakalimutang bilhin ang mga nasa daily shop. Sobrang importante ng mga to guys, lalo na kung starting ka pala maglaro ng SEAL Cross. Meron dito mga mana and life potion at iba pang mga gamit mo sa pag-progress ng karakter mo. Makikita mo ito sa convenience at sa refresh tab. Lalong lalo na kung skill based ang job ng karakter mo. Sobrang useful na mga to. Kaya wag nyo kakalimutan bilhin araw-araw yan. Next naman natin na huwag kakalimutan ay ang pagsabayin ang main quest at request board. Kadalasan ng mga quest sa request board is malapit lang sa main quest spot. Magandang pagsabayin ito. At huwag din natin kalimutang bago mag-submit ng request board ay maglagay o mag-on ng mga prems tulad ng grape soda at grape press drink dahil meron itong 25% appraise office at XP gain on hand increase. Tips and tricks naman, kung may sigil naman kayo, reset or update nyo lang ang request board nyo para makuha yung S and SS rank na quest. Para sulit talaga yung farm. Yung A, B, C, D is nakadepende na sa inyo yan. Pero sobrang baba lang magbigay ng XP niyan guys. And take note, hindi lang 30 times makakapag-request board, pwede nyo gamitin yung winter special coupon nyo para i-refill hanggang 99 times yung request points nyo para tuloy-tuloy ang progress ng character mo. At next naman natin, ugaliin ubusin ang ticket or entries sa mga dungeon. Sobrang importante nito para mapabilis ang progress ng character mo. So ang unang dungeon, equip dungeon. Ang mga box na nakuha dito ay pwedeng pang collection for extra stats o dismantle para pang upgrade ng mga gears. Pangalawa, sigil dungeon. Dito naman ay makakuha ka ng good amount of sigil. Ang pangatlo naman, winter dungeon na nagbibigay ng skill fragment at mga coupon. Ang tatlong dungeon na ito ay nagbibigay din ng XP. And take note, kung gagamitan nyo ng mga hourglass yung mga yan is nakadepende na sa inyo. Pero ako personally, di ko siya ginagamit. Ginagamit ko lang ang hourglass pag late na ako mag-grind or maaabutan na ako ng reset. Isa rin sa mga tips natin yan. Ang sunod naman natin, wag na wag magkakamali sa paglalagay sa collection. Lalong-lalo na kung wala kang extra gears or item. Dahil pag nalagay mo ito sa collection, mawawala na yan sa inventory mo. At para maiwasan yan, lahat ng main item mo or equip mo is ilock mo para iwas sa birya. At ang sunod natin, ugaliin magbasa ng stats sa costume o equipment. Piliin ang tamang stats para sa job na napili mo dahil dito rin kumukuha ng damage ang character natin at para na rin sa mabilis na pag-clear ng mobs. Sunod, ang event tab. Ugaliin din laging silipin at tapusin ang mga nasa event tab tulad ng Rascal Rabbit Marble. Sayang din ang mga frames dyan, makakatulong sa pag-progress o pagpalakas ng ating character. Next naman natin, daily mission. Huwag natin kakalimutan na tapusin ang daily mission dahil dito makakuha ng mission coin. At ang mission coin ay pwede mong pambili o pang-exchange kay Pandora. Next naman natin, daily mission sa Shields Pass. Huwag kalimutang tapusin itong daily mission sa Shield Pass dahil dito nakakuha ng Shields Points para sa Shields ranking. At ang last, Field Boss. Sa Field Boss naman nagmamatter ang lahat, lalo na kung gusto mo maka-earn dito sa SEAL Cross. Kailangan mo maging active sa mga ito. Ito ang pinakamalaga dahil dito nakakuha ang pinakamalaking Shields Points para sa Shields ranking. Kaya kung ako sa inyo, mag-alarm o orasan nyo ang field boss para makahit kayo dito para makakuha kayo ng shields points. Sana nag-enjoy kayo sa panonood at sana may natutunan din kayo sa video na ito. I am Goods once again. See you on to the next one.